nga Kamusta? kaya nga mali itong itong price cap. No, hindi yan sustainable Michael. Dahil yung ugat ng suliranin, hindi mo tinutumbok. Ang tinutumbok mo yung epekto, no? Itong mga retailers, yung nagbebenta sa atin ng diretso ng bigas, sila yung tatamaan. Ito maliliit. Hindi yung supplier. Kaya magsasaka. Ang problema, itong mga smugglers, hoarders, yung rice tarification law na niliberalize pa, no? Friends tuloy. Mga kartel, yung dapat tumbukin niya, no? Yung binanggit niya nung SONA, no? Pero hindi mo nakikita. Sabi nga natin dati, di ba? May listahan naman sino yung malalaking hoarders, sino yung malalaking smugglers. Ba't yung maliliit na retailers ang titirahin mo? Di ba? Yung nagbebenta ng bigas, ng diretso. Nangako na, Sek, di ba? Yung SONA, sabi niya, arestuhin natin. Titiyakin natin na makukulong. Madadala sa hustisya itong mga hinayupak na kartel na ito. Ngayon, silang hindi apektado dito sa sinasabi niyong price ceiling. Tama ba ako, Sek? Nangyayari kasi ang mga price ceiling na ito kapag may kalamidad, sakuna, o yung mga untoward o mga natural calamities kasi nga para hindi magkaroon ng opportunistang pagbebenta. Bakit po ngayon ay peace time? No? Ngayon ay normal na araw sa buong Pilipinas ay nagkakaroon ng price ceiling. Epekto nito sa binabanggit nyo. Epekto nito sa negosyo. Anong nangyayari sa mga negosyante? Sila ba ay magbebenta pa ng bigas kung hindi naman sila kikita at malulugi? Maraming aspeto yan Michael. Yung isa, yung buffer stock na tinatawag. Dapat meron tayong at least 3 months na buffer stock. Para kahit halimbawa ngayon, tinigil ng India yung pag-import ng pag-export ng kanilang non-basmati rice, no? Tinigil nila. Tatamaan talaga yung buong mundo. Dapat meron tayong buffer na at least 3 months para ma-offset yung ganyang klaseng mga pangyayari. Yung sinasabi mo halimbawa, yung mga kalamidad. Di ba? Expected naman yan Di ba? Expected yan sa El Nino, third quarter ng taon. Diba? Alam natin na marami pang bagyong darating. July. Sabi, expected yan hindi yan bago Kaya dapat yung gobyerno tumutulong mag-create ng buffer stock. Ngayon, yung buffer stock natin, 1 buwan lang imbis na 3 buwan. So, hindi natin ma-offset yung pagbawas sa supply ng rice. No? Kaya, yun yung sinasabi na lalo na yung head ng ating agriculture, yung presidente mismo. Lalo na yung nagpromisa ng 20 pesos per kilo ng rice ay yung presidente mismo. Lalo na, sinasabi ng presidente na yung kadiwa economics, yung kadiwa system, ay i-offset itong presyo ng rice. Lahat yan ay hindi nangyayari. Dahil hindi mo tinutumbok yung promisa mo na banatan yung ugat ng suliranin. Ang binabanatan mo yung epekto. Di ba? Yung retailers na nagbebenta ng rice. Napag-aralan ba ito, Sek? Sa tingin mo, napag-aralan ba ito? Kasi kahapon naman, nagkaroon ng pahayag si Speaker Romualdez na amin namang pakikinggan ng mga retailers na ito. Parang gano'n. Biglang bawi. Kung pakikinggan nila, nagsalita na yung grupo ng mga rice traders na hindi nila susundin. So, nakikita mong scenario, Sec, will this backfire on the Agriculture Secretary? Dahil mahirap nga i-implement no? Dahil law of supply and demand. No? Yung supply mo lumiliit dahil sa mga cartel, dahil sa mga hoarders, no? Dahil sa mismanagement ng Department of Agriculture. Kulang sa suporta yung nagpo-produce ng rice. No? Lalo na during the lean months starting July. Lalo na during El Nino. No? Ibig sabihin, volatile ang rice dahil ito yung ating staple food. Diba? Ito yung staple food Dapat alagaan mo ng maigi. Pero alamin din. Sabi natin problema, hindi bago Diba? Hindi bago yan So dapat nakapag-prepare ka na meron kang buffer na 3 months. Para kung sakaling kapusin yung supply, sakaling kapusin yung pag-export mo o yung production ng mga magsasaka, meron kang buffer para i-offset yung possible increase sa presyo. Ngayon, lumalampas na ng 60 Diba? So, ang gagawin mo, pipilitin mo na yung SRP ba yan, no? Suggested retail price
ay ipako halimbawa sa 41 o 45. Diba? Una, suggested yan. No? Hindi malinaw kung paano yan i-implement ng gobyerno. Ikalawa, yung pinag-uusapan natin kanina, ang tatamaan mga retailers. No? Na nagbebenta lang. Nagbebenta lang. Pinapasa